Okay, bismillah. So, ang resulta na ganyan na pag-akala sa paniniwala, ito ang resulta. Ito, maraming resulta actually. Pero ito yung, naisip ko na highlights. Yung hindi considered ang pagsamba bilang kondisyon ng pananampalataya. So, lahat ng mga tao na ganyan ang kanilang pagkaintindi sa pananampalataya, o hindi nagiging prinsipyo nila. Hindi sila nagiging maingat. Hindi nila nagbibigyan ng importansya na, ang pagsamba pala, kondisyon ng aking pananampalataya. So, ibig sabihin, nakatali. So, kapag nawala yung kondisyon, nagiging valid yung isang bagay, di ba? Di ba? Naging valid yung isang bagay. So, isa sa kondisyon ng pananampalataya ay ang pagsamba. Kasi ang pagsamba, proof ng pananampalataya. Isa yun sa kondisyon. So, sa ganyan na paniniwala, kapag sinisirado mo, kapag sinasabi mo na ang paniniwala lamang ay sapat na ang pagkilala mo na siya tagapaglikha, doon pa lang, hindi na ba parang sinasabi mo na optional lang yung other gawain na pagsamba? Di ba? Pagsala, pagsaka. Hindi mo pwedeng idugtong, baga indicate yung emosyon para lang yung ibang prinsipyo is maging kabantay. Hindi mo pwede pagkutong ang? Baga, hindi mo pwedeng isama yung emosyon mo para lang gumawa ka ng ibang prinsipyo para lang pagpantay yung prinsipyo na tama. Yun siya. Kaya yung consider na gano'n yung nagiging paniniwala nila. Kaya hindi nila kaya tanggapin yung prinsipyo nila. Dahil sa emosyon na yun na gagawa sa natin principle, na yun yung magiging kasalanan. Okay, yun. Magandang sinabi mo na yun. Magandang sinabi mo yun. At gusto ko nga ulitin kasi maganda yun. Mashallah. So, yung sinabi natin kapatid, ganun yung nangyayari. Sabi natin kapatid, na minsan, dahil sa emotion, gusto natin ipilit ang isang opinion. At itong emotion at opinion, itong emotion at saka opinion, makinig maayos, itong emotion at saka opinion, ito ay tinuturin lang ng tao ng dalawang simpleng salita. Emotion at saka opinion, pagdating sa mga bukod pa sa relihiyon, bahala ka na kung tinuturing mo na simple. Okay? Pero kung dito sa relihiyon, ang emotion sa opinion, mamaliking bagay yan. Kasi, ang emotion, kung sinusunod mo ang emotion mo, hindi ba yun yung binigyan ng Allah ng babala? Na sinasamba nila ang kanilang gusto? Ang gusto, hindi ba yung emotion? See? So, sa mga tao, kapag bumangga ang katuruan sa kanilang emosyon, agad silang magsalita. Pero hindi ba nila nabasa ang daming talata ng Allah ay nagbibigay ng babala sa pagsunod sa iyong emosyon? At halos sinabi niya na may mga tao na sinamba nila yung emosyon nila. At sa Arab hukum, sabi niya na kayo kasi sinamba niyo yung emosyon ninyo. So paano ba ng tao sinasamba ang kanyang emosyon kung hindi ba sa ganun na pamaraan? Naintindihan mo? Minsan kasi ang tao, minsan ng tao, sa ngayon na panahon, ganun ng tao. Sa ngayon ng panahon, ganun ng tao na halos ang tingin niya sa relihiyon, kagaya ng pagtingin niya sa ibang aspeto. Kapag siya ay magsasalita sa relihiyon, kapag siya ay mag-iisip sa relihiyon, walang pakakaiba ba? Nakita mo yung mga tao kapag pumunta sa simbahan, naiiba yung kanilang upo, tayo, bagong version. Kadamit, naiiba, di ba? Bagong, ibang tao, ganun. So, bakit si Muslim hindi ganun kapag siya ay mag-usap ng Islam? So, ngayon siya ay magre-react, siya ay magsasalita based sa emotion bilang freedom of speech. So, ano pala ang example? Ano pala ang example na kung sa ano pala ang example ng pagsunod sa emotion na na-mention sa Quran? Kung hindi yun. Ano pala ang example doon? Ano pala ang example? Kung hindi pa yun. Yun na yun. Tapos yung opinion ngayon, opinion ko ito. Ako nagbibigay ng opinion. Bro, opinion, maraming bagay. Pwede, opinion mo sa kulay ng damit. Simple na bagay. Opinion mo, anong gusto mo kainin. Simple na bagay. Pero opinion mo na pang-principle, ibang bagay yan. Saan pala nagsimula ang principle? Saan nagsimula ang principle? Saan nagsimula ang batas? Saan nagsimula ang mga malalim na bagay? Kung hindi sa opinion, saan pa nagsimula yan? Sa internet, download. Sa tanim? Sa bato?
Sa opinion. So, ang pagsalita mo, maaari ikaw nagsasalita ng kulay ng damit, hindi big matter. Maaari ikaw nagsasalita sa kung anong pagkain na gusto mo, hindi big matter. Pero pagsasalita mo na nagiging kompetensya sa isang prinsipyo, ibig sabihin ikaw ay nagsasalitang prinsipyo. Prinsipyo laban sa prinsipyo. Hindi just opinion. Ha? Kasi kung hindi ganun, edi ano pala ang example? Ano pala ang example ng pagpasok ng maling prinsipyo sa reliyon kung hindi yun? At nakabatay pa sa emotion. Ano pa ba ng example kung hindi yun? Hindi mo. Kasi kung hindi yun, kung gawa-gawa ko lang ito, so ano? So, hindi mo. So maganda yung sinabi natin kapatid, na dahil sa emosyon, gumagawa ang iba ng mga prinsipyo sa Islam. Ha? Ang salita na ito, hindi nila maintindihan, mali lamang sa ganito. Binibigyan ng oras at iniintindihan na yun pala ang binibigyan ng babala. Pero dahil sa ang bilis ng takbo ng mundo ngayon, lahat busy, hindi na yun napapansin. Okay? So yun yung sa una. So pangalawa. So, pag-amin sa dila lamang. So ang pag-amin ng pananampalataya, ito ay inaamin sa pamaraan ng pagbigkas. Kaya nga, kapag may yayakap sa Islam, di ba? Pinapabigkas natin sa kanya ang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pero hindi lang actually ang pumapasok sa Islam, ang umaamin o kaya bumibigkas ng pananampalataya. Kahit pa tayo, di ba, napakarami sa mga gawain natin na ang dua na nakatakda doon may asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bakit yun? Kasi hindi mo alam baka ang gawain mo, baka ang buhay mo, nahaluan mo ng mga bagay na nakakasira ng kumplito o kaya kunti o kaya nakabawas sa iyong pananampalataya, sa iyong pagsaksi sa la ilaha illallah. Kaya ginawa ng Islam na in between sa mga trabaho mo, dahil sa ang pag-wudu ay 5 times a day or more, kaya ginawa ng Islam na nilagay niya after ng wudu. Tingnan nyo, kaya ginawa ng Islam na nilagay niya sa adhan, lagay niya sa iqama. Bakit? Dahil sa importansya. So, naintindihan natin na ang pag-amin ay sa pamaraan ng pagbigkas ng dila. So, may mga tao na ganun ang kanila. So, may mga tao na ang kabuuan ng pananampalataya ay nagsimula at natatapos sa pagbigkas lamang ng la ilaha illallah. Okay? Pagbigkas lamang ng la ilaha illallah. Sabi niya Qayyim rahimahullah, wa akharun, at ang iba, al-imanu indahum, ang pananampalataya para sa kanila, huwa takallumu bisyahadatain. At ang word niya, takallum. Ibig sabihin, pagbigkas. Ang pagbigkas iba sa paniniwala, pagpasakop, pagtanggap ng syahadatain. Kasi pagbigkas, literal dila. Sawaun kana ma'ahu amalun aw lam yakun. So para sa kanila, may nagawa ba siyang trabaho, wala siyang nagawa, may nagawa ba siya, sinamahan man ng ibada o hindi sinamahan ng ibada, yung naunang pagbigkas ng la ilaha illallah, nandoon lang yung saklaw ng pananampalataya. Ito lahat mga additional. Lahat mga additional. Wa sawaun wafaqa tasdiqul qalbi aw khalafahu. It's either taos puso yung paniniwala ng puso doon sa panahon na nagbigkas siya o hindi na importante. Importante, nakapagsabi na siya ng shahadatain. Pwede nakapagsabi ng shahadatain, so later on, hanggang sa walang hanggan, yun na lang sitwasyon niya. Hindi na maapektuhan yung unang araw nagbigkas siya ng la ilaha illallah. So kung ganun pala, hindi bakit after wudu, sa adhan, sa iqama, at sa mga ibang ibada, nandun ang la ilaha illallah, nirefresh natin. Okay? So ganun yung resulta. Ang resulta din, hindi considered ang pagsamba na condition ng pananampalataya. Which is salungat sa ating paniniwala. Kasi ang ating paniniwala, ang pananampalataya ay dumadagdag at kumukulang
at ito ay kumukulang na halos nagiging wala. Nagiging zero. So sa ganitong paniniwala at sa kanilang paniniwala, hindi nagiging zero ang pananampalataya. Ginagit yung point? Hindi nagiging zero ang pananampalataya at hindi pa dumadagdag ang pananampalataya. Bagkus kapag ginawa lang niya yung kondisyon na nilagay nila sa pananampalataya, nakuha na niya ang 100% ng pananampalataya. Hindi na niyo? Okay. So ang pangatlo, so inshallah mag-post tayo sa apat kung mayroon kayong katanungan. Okay? Para i-combine natin. Pangatlo ay, ang pananampalataya na ang pagkaintindi ng tao ay paniniwala sa puso lamang. Okay? So, iba pang puso, iba pang pagbigkas. Kanina, mayroon pang pagbigkas. Ito ay sa puso lamang. Okay? Sabi niyo kay rahimahullah, wa akharuna indahum al-imanu mujarradu tasdiqil qalb. May mga tao na ang pananampalataya sa kanila, sapat na ang paniniwala ng puso. Okay? Ang paniniwala ng puso, bi anna Allah subhanahu khaliq as-samawati wal ard wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ang paniniwala ng puso ng Allah ang tagapaglikha at na si Muhammad ang kanyang sugo. Ibig sabihin natin na nasa kanya ang 6 na haligi ng pananampalataya. At tanggap na yun, okay? Okay? Wa in lam yuqirra bilisani wa lam ya'mal shay'an. So kahit pa hindi niya binigkas, kahit pa ito ay hindi niya binigkas, at kahit pa wala siyang ginagawang pagsamba, okay, ang importante, yung kanyang pananampalataya, yung nasa puso niya. Okay? So, pwede mo tanungin, okay, marinig mo sa kanya, basta ako sa puso ko, Muslim ako. Hindi mo? Oh. Tapos, so sabi ni Qayyim na ang mga tao na ganyan, kumbaga, para maintindihan mo ang kanilang mentality or pagkaintindi sa pananampalataya, na halos para sa kanila, kung mayroong nagsalita ng masama kay Allah, o kay Propeta Muhammad sallam, o kaya sila nakapagsalita ng masama kay Allah, o kaya nakapagsalita ng masama kay Propeta, o kaya nakagawa pa ng mga malaking kasalanan, as long as siya ay naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at saka kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then siya ay mananampalataya pa rin. Siya ay mananampalataya pa rin. Sa atin, kahit pa ako, sa atin, kahit pa ako ngayon, kung nagkapagsalita ako ng masama kay Allah, o kaya nakapagsalita ako masama kay Prophet Muhammad sallam, automatic, ang gagawin ko sa harapan ninyo, sabihin ko, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah. Kasi alam ko na yung gawain na yun, kakalabas sa akin sa Islam. So, at wala akong problema sa ganun. Wala akong problema sa ganun. Na kung nakapagsalita ako ng masama kay Allah, nakapagsalita ako ng masama kay Propeta, sabihin ko, la ilaha illallah. Kasi isang big deal. At ang aking paniniwala, ng aking pananampalataya, ay naapektuhan ng aking pagkilala kay Allah, kay Prophet Muhammad sallam, at paggalang kanina, naapektuhan. Pero sa kanila, hindi naapektuhan ng ganun. So kung hindi naapektuhan hindi naapektuhan ang pananampalataya sa pagsalita ng masama kay Allah at sa pagsalita ng Prophet Muhammad sallam at sa paggawa ng mga masama. So ano pa ang kwenta ng rulings ng Islam? Nagiging walang kwenta. Rulings ng Islam. Di ba? Kaya makikita mo, may mga Muslim na? May mga Muslim na? Gaya ng Muslim na kita ko, okay? Sa buwan ng Ramadan, nag-iftar. Pero nag-advise siya sa akin, sa buwan ng Ramadan, binirik niya ang kanyang pag-ayuno dahil nag-crave siya ng pagkain. Nag-crave siya ng Pakistani na dish. So, kumain siya ng Pakistani na dish. Tapos sabi niya, hindi daw masarap. Pero kumain na siya. Tapos, pero nag-advise siya sa akin. Sabi niya, advice ko sa iyo, based on my experience, binuksan ko ang business ko sa buwan ng Ramadan, kaya lumago. Kaya advice ko sa iyo, magbukas ka ng business mo sa buwan ng Ramadan dahil may baraka. So, naghalo na. Di ba? Naghalo na. Naghalo ng pagka-Muslim at saka pagiging soil. Di ba? May magsabi, bakit Ustad, hindi kayo nakakamali? Hindi kayo naging soil minsan? Nagkakamali kami at naging soil din kami, pero inaamin namin ang aming pagkakamali. At kaya nga kami nagsisisi. Kasi sa paniwala namin, lahat ng pagkakamali ay inaapektuhan ang aming pananampalataya, inaapektuhan ang aming pagka-Muslim, at maari pa nga makakalabas kami sa aming pagka-Muslim kapag kami ay
kapag kami ay nagpapatuloy sa ganun ng mga gawain ng mga sawail. Pero sa mga tao na ganyan, wala. Kaya hindi mo sila pwede mapagsabihan, hindi mo sila pwede matama. Kasi kung itama mo ako, bro, hindi naman apekto na aking pananampalataya. Di ba? Ang pananampalataya ko buo. Ang pananampalataya mo buo. Di ba? Khalas, lakum dinukum waliyadin. Thank you for your advice. Thank you for your ngiti. Tapos na. Okay? So, ang resulta, pag-aakala na walang nakakasira sa kanyang pananampalataya pagkatapos niya maniwala sa kaisahan ng Allah. So, ang usapin na ito, although ganyan lang ang pagka-deliver, pero actually, ito yung tinatawag ng mga scholar, ito yung ito, akala niyo ito gawa-gawa lang. Hindi. Ito yung kinalaban ng mga sahaba na mga huli na matay. Okay, mga sahaba na matay, sa kamatabiin, ang irja, ang mga murji'ah. Okay, ang gawain na irja. Okay, mga tao ng murji'ah. So anong gawain na irja? At sino mga tao ng murji'ah? Yung may ganyang paniniwala. May ganyang paniniwala. Oh. So, hindi yan simple na bagay. Oh. Sa apat. So, apat is ang pag-akala ng mga tao. Ang pang-apat is okay. So, ang pang-apat ay yung paniniwala ng iba na nakabate sa maling paniniwala. So, may mga ganyan pala. Mayroong ganyan. Mayroon bang mga mananampalataya o kaya mga Muslim na ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa maling pananampalataya? Mayroon. Mayroong mga Muslim na ang kanyang pananampalataya, ang kanyang paniniwala, nahaluan ng mali. Mayroon naman, mali ang kanyang paniniwala. Mayroon naman, wala ng bisa ang kanyang paniniwala. So kung ang kanyang paniniwala nahaluan ng pagtatambal o kufor na paniniwala, wala ng bisa yan. Pero kung lahat mali pero hindi pa kufor sa pagtatambal, kailangan ayusin. Mayroon naman naghahalo lang. So kahit saan doon, dapat iwasan. So nangyayari yan sa ating pagkaintindi sa paniniwala. So sabi ng Qayyim rahimahullah, wa akharuna indahum al-iman huwa jahdu sifati Rabb ta'ala min uluhi ala arshihi. Yan sabi ng Qayyim rahimahullah, na may mga tao na ang paniniwala nila at tinuturo nila at sinusulat nila sa kanilang mga aklat at sinisure nila at sila ay nabubuhay sa pagtanggi ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron mga tao ganyan? Meron mga tao ganyan? 5, 6, 10, 1,000? 10,000 katao? Millions ang tao na ganyan. Millions ang tao na ganyan paniniwala. Hindi ibig sabihin ito pinakamarami. Mas nauna pa yung mga tao na nakakilala na ang Allah lang ang tagapaglikha. Oh. So, millions ang mga tao ganyan paniniwala. Kami ay naniniwala na yan na nasa loob ng Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang kamay, kanyang paa, hindi yan ang kanyang tinutukoy. So, reject. Ang Allah ay, sabi ng Qayyim, ang Allah ay umibabaw sa trono. Reject yan na kahulugan. Salita ng Allah ay reject. Okay? At sabi nila, ito yung tamang paniniwala. Okay? Ganito ka dapat maniniwala. Okay? May nasa kanya, mataas. So, sabi ng Qayyim rahimahullah, kasama sa kanilang tinatanggihan, ang pagsasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa alayhi salam. Ang pagsasalita ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na samantala, tinatawag si Musa alayhi salam na kalimullah. At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinatawag niya kalimullah. Tinatawag sa dalawa na mga kinausap ng Allah. Ibig sabihin, imaginin mo kung bibigyan ka ng ranggo na walang kahulugan. Imagine mo, hindi ka gwapo, binigyan ka ng gwapo. Di walang kwentang ranggo binigay sa'yo. Di ba? So,
So, binigyan si Musa alayhi salam, ang Prophet Muhammad sallam, ng ranggo. Hindi yung katawagan lamang. Exclusive lang. Ano yun? Ranggo yun. Ibig sabihin, compare sa other propeta, sila ang nakakausap kay Allah. Official. So, bakit ibibigay yun ng ranggo kung wala palang kahulugan? Bakit sasabihin ng Allah na, وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa? وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa taklima. Mayroon bang taklima? Ibig sabihin, kinausap ni Allah si Musa ng tunay na pagkausap. Taklima. Kallama taklima. Ang pag-repeat ng word, ibig sabihin, sure na sure. Nangyari talaga. Tapos, kung i-reject mo na ang Allah, kaya niya pag-usapan ang kanyang mga nilikha, hindi paano nakarating? Paano nakarating ang Quran kay Prophet Muhammad sallam? Si Jibril alayhi salam, pinarating niya ang Quran kay Prophet Muhammad sallam. Pero paano nakarating ang Quran kay Jibril alayhi salam? Kasi kung hindi nanggaling ang salita ng Quran mula sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, so sino ang narito ng Quran? Sino ang narito ng Quran? Kung si Jibril alayhi salam, wala siyang pinanggalingan ng salita ng Quran. Siyempre ang salita ng Quran ay nanggaling sa salita ng Allah. At sino ang nagsasalita ng salita ng Allah? Siya mismo ang nagsasalita ng kanyang salita. Di ba? At ang kanyang salita upang makarating kay Jibril alayhi salam, ito ay kanyang pinarating. Although kaya niya iparating sa ibang paraan, pero ito ay kanyang pinarating sa pagsalita kay Jibril alayhi salam. Pero may mga tao na ganyan ang kanilang paniniwala. Based pa kay Ibn Qayyim rahimahullah. At ito ay hindi ayon lamang kay Ibn Qayyim, ito ay ayon sa mga napakaraming scholar. Napakaraming scholar na nagsabi na may mga tao na ganyan kanilang paniniwala. Di ba? Okay? At hindi lang ganun, kahit pa ang pandinig, ang paningin, masyiah, ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kudra, ang kanyang kapangyarihan, irada, will, okay? At ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang pagkaput, lahat nito, dinidiscuss pa nila. At kung ano ang pinasok nila na opinion doon, opinion kunway, pero yun nagiging principle, at yun nagiging, ganun ang kanilang paniniwala. Okay? Fal-imanu indahum, sabi ni Imam Qayyim, fal-imanu indahum, inkaru haqaiqi dhalika kullihi. So, ang paniniwala para sa kanila, ang pag-reject ng mga facts na nasa loob ng Quran. ng mga facts sa Islam. Paano yun? Facts, ibig sabihin given. Ibig sabihin kahit sino ang makaintindi. Sabi nga ng bata, yung papunta sila sa eroplano, sabi ng bata sa ama, bago sila pumasok sa eroplano, sabi ng bata, ay ama, magiging malapit na tayo sa Diyos. Kasi ang Panginoon ay nasa taas. Yun yung likas ng tao, di ba? Pero para sa kanila, hindi. Tatanggihan pa nila ang likas ng tao, tatanggihan pa nila ang talata. Ngayon, ano ang pinalit nila? Sa likas ng tao, sa talata, sa logic, anong pinalit nila? Ang kanilang opinion. Ang kanilang opinion na naging principle, pinalit nila. Bakit nila pinalitan ng kanilang opinion, ng kanilang principle? Dahil sinabi natin kapatid kanina. Dahil sa emotion. Sabi nila, ang emotion namin nagsasabi na hindi ito nararapat kay Allah. So dahil sa emotion namin na yun, ito ang aming paningin. So paningin na yun, nagiging principle, nagiging pinaniwala nila, at yun ang pinapaniwala nila sa iba. Okay? So, والوقوف على ما تقتضيه آراء المتهوكين وأفكار المخرصين الذي يرد بعضهم على بعض وينقض. So, yung mga tao na gumagawa ng ganyan, ibig sabihin, yung mga nag-fundament, mga founders ng mga ganyan, ng mga maling paniniwala na in-establish na yun yung paniniwala ng Islam, yung mga tao na yan, mismo sila nagkukontradict sa isa't isa. Kapag sasabihin mo siya, sige, sige. Sabihin natin, sumangayon kami sa inyo, na may mga katangian hindi bagay kay Allah. Saan dyan?
Pag sabi mo ng gano'n, example, lima sila. Pag sabi mo ng gano'n, makikita mo, yung tinatanggihan niya na katangian, hindi kagaya sa tinatanggihan niya, hindi gaya sa tinatanggihan niya, hindi kagaya. Bakit hindi kagaya? Kasi nagbe-base sa opinion ng bawat isa. Wala silang binalikan, bagkus, ang kanya lang binasihan ang kanyang opinion. Kaya si Pulano, 7 ang kanyang tinatanggihan, si Pulano, 6 ang kanyang tinatanggihan, si Pulano, 20 ang kanyang tinatanggihan, si Pulano, 21 ang kanyang tinatanggihan. Bakit? Kasi dahil sa iba-ibang opinion. At dumating pa si Pulano na lahat ng katangian kanyang tinanggihan. At dumating pa si Pulano na lahat ng katangian at pangalan pa tinanggihan na samantala ang katangian at ang pangalan ang pinaka most mentioned topic sa buong Quran, sa every page from cover to cover. So how come matatanggihan mo yun? How come matatanggihan mo yung isang bagay na given? So ito, in-example na ni Imam Qayyim rahimahullah sa usapin ng katangian dahil sa naroroon sa kanyang panahon ang ganyan na issue. Pero ito ay papasok pa rin kahit hindi sa usapin ng katangian. For example, it is given na lahat ng mga sahaba ay marangal. Bakit lahat ng sahaba ay marangal? Dahil Allah subhanahu wa ta'ala pinuri niya ang mga kasamahan ng propeta. Without, exemption. Lahat ng mga kasamahan ng propeta ay pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa yung pinakamaliit na kaalaman sa kanila. Pwede ba sabihin natin ngayon, bro, na si scholar, for example, si Sheikh Shalih Fawzan, mas marangal pa sa isang sahabi na nag-Islam lang siya at na-meet lang niya ang Prophet Muhammad ng ilang araw, tapos namatay siya. Pwede man sabihin na mas marangal pa siya dahil marami siyang kaalaman, marami siyang ibada, kumpara sa isang sahabi na kunting araw lang na-meet ang propeta, kunting kaalaman lang nakuha ng propeta. Hindi. Ang sahabi mas mataas pa. Bakit? Bakit? Kasi ang Allah ang nag-recognize, nagsabi. Di ba? Ngayon, mayroong bang mga tao na pagkalipas ng pag-recognize ng Allah, binanggaan nila yun? At ginawa nila ng pananampalataya? At ito ba ay isang bagay na rare o naroroon ng marami sa ating panahon? So, paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Paano nangyari na may isang sahabi, mamaliitin mo? Paano nangyari na may isang dakilang sahabi, mamalitin mo? Paano nangyari na maraming sahabi, buong pamilya, paano nangyari na asawa pa ng Prophet Muhammad sallam, mamaliitin mo? Paano yun? Na halos kinakamuhian pa ng iba yung pakitungo gawain ng propeta sa mga asawa niya na kinakapuutan nila. Ganyan nyo? Yung lambing pa ng Prophet Muhammad sallam sa kaniyang asawa na kinakapuutan nila, sabi nila yung lambing na yun mapupunta sa impyerno. Hindi mo. Lambing gawain ng Prophet Muhammad sallam na ginawa ng taos-puso sa kaniyang mga minahal na asawa na kinakapuutan nila, yung mapupunta sa impyerno. How come? Sabihin natin may isang tao na nagdena nito. Ano masabi mo? Baliw, di ba? Sabihin natin may 2. Baka magkilala sila. Sabihin natin may 5. Baka grupo sila. Pero sabihin natin millions. Paano yung nangyari yan? So, kailan ba tayo magsisikap, maghahanap ng buo, tama, ganap na pagkaintindi sa paniniwala?